Pamangkot kita be. Ako kapat, tigil ko yan mo. Ang mag-ising ko gapre ko kay Lord, Lord, kung tagaan mo ko asawa, kabata, fine. Pero kung amo niya akong kabataan, then so be it. And I pray nga hindi siya mausik. Amal ng iba mo siya, kahit Pastor Mike, kung may asawa ka, bata, hindi mo may mo ang ginay mo, musupong, which is correct. Dapat man ko. Pero kung i-allow sa kanila may asawa ko, kag may mo, kung madyapon, because parehas na may vision, mapati sa condition, then wala problema. Pero ang point ko da is, subong, hindi siya dapat mausik. Listening ko damo ko broken family nga ginamilisaran. So I pray nga sa akong pagtanong sa akong kabuhi ma-restore na siya. Nga sa next na generation hindi siya magupa. Amen. Amo na ating purpose mo. Do we really believe about mission? Mission kapati ko, mission is not just going to Luzon, Visayas, Mindanao, or to China. Mission is where the Lord leads you kung ano dapat lumuon. Amen. Mission is delivering people from bondages. Amo na imong mission. Delivering love people because wala na sila kaagila. Kaya ikaw na ikugma ka, then pag-igugma ka man sa iba. Amo na aton mission mo ma-impart kita. Ano bin-impart naton? Nabutang dira. Abali, I assure you this, if you forget the Lord your God and follow other gods, worshiping and bowing to them, you will certainly be destroyed. Now, hindi ka na yan. Hindi kami na Pastor Michael Old Testament. Manakagparama na sa Jew. Pero isa lang ang God. Another one, verse 20. But just as the Lord has destroyed other nations in your path, you will also be destroyed if you refuse to obey the Lord. Ay, hindi man nagulo para sa ako. You know what? That's why ginapili nato ng mga verses sa Bible. Because sometimes it's too difficult piling nato. Pero you know what? Amo ni ha? Hindi na siya difficult. Hindi lang ta gusto mag-commit. Diba? One thing na realize ko as I was sharing kagabi, ang culture sa igurot. Example, may mag-asawa, laki, kang bayi, igurot sila nga duwa ha. Once may third party ang lalaki, ang matabo na bilog na tribo, may suryanay. Kagbisan pa ikaw ginikanan ka sa lalaki, kung balaan nga ang lalaki may sala, pati ginikanan mo kontrahon ka. That's why kusog-kusog ang principle sa igurot. And then, if in case nadula, piluyag sang laki, kag bayi sa mag-asawa, hindi gitpagdulaon sang amay ang iya responsibility nga patapusong niya yung kabataan. One of my disciples is like that, aral subong sa May Manila. Layo ay na ang bot sa iyang ginikanan, pero kada kadto niya sa ginikanan sa kaysa nanay, siga tinir, kada kadto sa tatay, tanan niya gin-supply sang father, because amo na galing patakaran sang igurot. Notice niyo, grabe na principle. Sang ara ko 2008 sa may Baguio, may ara pa yung danay ulo mo, tribal war pa na mo. Kaya nga, ang mambal sa halin sa bukid, ang iba nga tribe mambal na makadto ko to sa Baguio, ang total ng city na tuwa, hindi ni kuturo paglagsod. Ay, ano yung ginalagas? Sa city ka, may udanay ulo. Uso pa na yung ginahalay ang bagul sa babaw sang ilang kudal. Because amo na ilang prinsipyo. That's why wala may gahimo sa igurot. Because ang prinsipyo nila, muna kakusog. Pamangkot ko, kumusta atong prinsipyo? Diba? Ato ya bago kayo mga asawa, pila ka tribo, imo agyan tribo, sa imo tribo, kagang tribo, sa imo ma-agree na yan. Okay ha, nag-decide ka mga duwang tubangon yun eh, kag wala palagiwanay. Kita yan, subong niya, pagkatapos taon ay kainit siyang kanon, iluad lang niya dayon, I deserve someone better. Really? Now, diri ko nakita ya, sa Lord yao, hambal niya, just as the Lord has destroyed other nations in your path, you will also be destroyed in buyan ni Moses. May responsibility. Amo na damo, subong sa ato gahalo, mga terms and conditions, na wala masunod. Now, I know, nga hindi man kita mabasol because wala kita na-build up sa muna nga prinsipyo, but you can start today. You can start today. Kung gusto niyo sang pusok ng foundation, it must be built on the rock. It must be built on Christ. Jesus, ang imong pamilya, imong negosyo, imong nga prinsipyo sa imong kabuhi, it must be built on Him. Or else, hindi na siya mag-last. Di pa sumay, hindi man nauso-uso kung wala man po naa sa langit, pauso-uso. Kabalo ka mo ang magkakato sa langit, ang mga hindi uso. Totoo na yan, remnant mo. Ang holiness, uso, hindi. Hindi. And take note, eternal rock, I'm always talking about eternity. That's why you go and reflect.
ang iningat tanan nga ginobra nyo ni, honestly, ako halik ko sa hypocrisy na kalibutan. Hypocrisy is lain ginatubang mo nga face, lain ginapata mo nga face, pero mo sulod lain. Ako, honestly, makuton ta kamula ka mo nakapoy. Wala ka mo nakapoy. Ako, that's why I always show people what you see is what you get. Namo, kung mga issue nga mga may nobyo ko, kapag lalaki ko, wala na ko nagaling kung usok mga lalaki kung pwede ay, hindi ko pastor ang mapaka-plastic pa kuman. But I chose this path, kay diri ang ikutang ko nga heart, kay Lord, amo ni Lord promise ko sa inyo. Ginpili ko yung path. So, I don't care kung nabulong sa ibang na tao, basta sundon kong path na ginaman mo kay Lord. Ang ginaman mo, Lord, sa akong sundon ko ni siya with all my heart. Kung pila ka daw, kung palayo lang, hindi na ako ng ministry, tingnan mo, naka Lord, hindi ako ng ministry. Kay kakapoy nga, gapaas-if ka, na hindi matuod. Dra ko na nagalin mo. Actually, una ko na ang confrontation. When I had sa witchcraft, bigyan na-display ko kada semana, lain-lain akong lalaki, kaya gagamit ko witchcraft. Sa iba na tao, wow, grabe ko pagwapa. Pero the more nila ang balon, the more ko ka-realize na hindi tuod. Wala, hindi ko gwapa. Gininto ko na sila, ginpahog ko na sila. Ginmanipulate ko na sila. So, hindi siya tuod. So, dra na ko nagalin. That's why growing up, hindi ko gusto nga may hypocrisy. I'm not saying nga baguhon ko kitanan nga Christianity. Ang point ko is sa akong life, hindi ko gusto ang musina. Kung mangalagad na kay Lord, pangalagad ka sa tutuod. Kasi Hoda, kung ma-misinterpret ka na kasi Hoda kung ano, i-accuse niya sa pabayida, pangalagad kay Lord tutuod because at the end, si Lord din mo ito pa mo. Amen. So, kita, sa atong pag-worship sa bungaga, tutuod kita yan kay Lord. Do we really mean every word that we say? Ibalik na kang liwat every idle word. Word that you did not apply. Word that you did not say it in purpose. Sukton ni Lord on the day of judgment. That's why may ibalik na kang liwat, may ara nga feast ang Jewish nga Elul. E-L-U-L. Contemplation na nila, Lord, sa pilog na tuig, ano tinubura ko? It doesn't matter kung ano pinubura. Lord, tiginamuya ko ni tinagamuma ko na hindi na siya yan nagamatter. Ano ang iyong pinubura? Nagpatawad ka? Nag-let go ka? Nagsalig ka man gyapon kay Lord? Amo na mo contemplation sa atong heart. Pabayida because hindi ko nakapot ang heart sa iba na tao. Pamangkot ko subok, kumusta imo heart? There are things that are out of your control, then leave it to God. Kita nga tao na, kita nga gusto natin i-manipulate na ng sitwasyon pag hindi gani. Galalain kita dayon. That's why nga, ga-overthink kita, ga-praning kita kay gusto natin according sa ating gusto. But you know what? The good news is, pinapabalos ang Lord na hindi mo kaya kaptanan. So, i-trust mo na sa iya. Do we trust the Lord for that? Psalms 137 was written by the rivers of Babylon where the exiled Jew wailed and lamented the destruction of the temple. Gaibig sila because gin-destroy ang temple. That's why gin-exile sila. They wondered how they would continue to endure on foreign soil. How could they continue to sing the songs of God which were supposed to be sung in the temple in their exile? Paano mo kambal nga makakanta ka sa song na para lang nasa temple? Amo na galit meaning niya. So hindi nila galit sa it. Amo na hindi nila pag-compromise. Karon kamusta kita yan? When was the last time that you compromised the Word of God in your life? Their answer was an oath to never forget Jerusalem. This psalm makes an oblique reference, ang ba niya, muna sa Deuteronomy 8:19, to forget the Lord your God. Israel's exile came when they forgot God in their land. Kabalo ka mga na-exile sila because they have forgotten God. Utod, if there's one thing hindi mo dapat malipatan si Lord. When I say lipat, hindi lang ha, nalipatan ko mag-devotion, no? Nalipatan mo nga may Diyos sa kalibutan, ari ha? The reason kung di naghalin ninyo stress is this, gahimo ka mo plano without God in the picture, that's why you get stressed. Ay, maamu ko ni Kwa, sala, wala na ko kwarta, hala, amuni, hala, amuna, hala, next month, why na ko amuni. Kaya nga, kapanungdom ka, sa isa ka pala naawon, that God is not in the picture. Then you get stressed. What if bigyan na mo, Lord, next week pala, ng
mabatong ko ko sa nita mo ko kliyente or sa nail spa, Lord, next week, ko kabalo ko pila masulot. So, tagay kami, Lord, kliyente. Pwede mo na mo, kaysa magpalibog kang paano kunin mo man. Natanan na pangita kita sa mga strategies para matuman natin gusto. When in fact, dapat kinagog mo na kayo. Kumusta yung plano, taking God out of the picture, amo na hambal nga, do not forget the Lord your God. Diba? O, ikaw asawa, magplano imo ba na, kag wala ka sa plano, gakumod ka, diba? How much more ang God? Kaplano ka, hambal mo, may Diyos ka, nga wala ko included sa plano mo, aw. Nga wala mo ko bin-invite. Hindi kapati ka magamhanan, kung kapati nga kaya ka mag-invite nga, wala mo ko na-invite ka. Now, I'm going to talk about intimacy. Sa imong balatian, invite God. Sa imong kinawatpon, invite God. But even sa imong kabuganaan, invite God. Diba? Mabaton ka, ano mo, bonus mo, tanan-tanan, ang una mo, mabakal ko, mabakal ang una, pamangkot ko, anay, isang pagbaton mo sa blessing, nadugduman mo una si Lord or hindi. Diba? Now, when you say forget the Lord your God, it is a habit. Hindi lang siya one time, big time. Pero dumunta ka subong, tapos dumunta naman ka after 6 months. It cannot. Now, today, this psalm is recited at a Jewish wedding before the groom breaks the glass. Subong pa ha, because wala pa temple, subong mo. Saan na-wipe out ang Israel, wala pa temple, subong. That's why nga daw, according sa iban, may gina-predict sila nga World War III. Kaya nga, kung diin ang location dapat sa temple, subong nagatindog ang mosque sa Muslim. Pero ara ng mosque sa palibot, sinaara ang mga materials ng temple ngay patindog once tandugon mo na gira matabo. But take note that is in the land of Israel. Nagpatindog yung mosque sa tungo. Hindi ayan ang revelation ng ambal na in the middle, sila niya, you worship, you honor the Lord your God even when you know nga where Satan is. Speak mo na ayan sa temple. Speak ang Bible sa parabol. Perihin niyo bala. Now, ara da palibot subong ang materialis kompleto na. Ang ginawlat na lang mo paano kubuon ang mosque kapag indukan temple. That's why sa Jewish nga wedding, may ginabreak ang glass, assuring that Jerusalem is always the forefront of their minds, and reminding them that no joyous occasion is complete until Jerusalem is restored to its former glory. Grabe sila yun. Ang Lord ang temple mo, unahon na mo. Now, sa aton niya, kumusta ang temple sang God sa imo heart? Kung magtulog si Lord sa temple sang imo heart, kumusta ang tsura sang temple niya? May harap pa yan na offering na. May harap pa yan kalayo na. Kanina, saan na-share ko pala sa Bible, sa worship team. May ginote ko din. If we stop living for God, we start living for ourselves and we become selfish. Normally, imo na lang, Lord, ako. Nga, inamukunin mo. Ako. When we stop living for God and we start being selfish, isip ka na dahil. Hindi ko mapati ng mga tao nga damo kwarta malipayong trust me, dear Lord. Kina. Hindi siya tukod. Actually, damo pa ang nabutang dira sa may New Testament na kung ang tao kung gadali mamanggarano, nagapangita lang sa sang inug-peer sa iya ko galingon. Inugbuno sa iya ko galingon. Kamusta kita? Diba? Ako yan, na-realize ko na sang una, sakto lang yung kwarta, wala ka damo libog, sa damo kwarta mo, damo man libog mo. Especially yung kwarta, hindi iyan ni Lord. Libog ka gid yun, to the max. Pero kung ara ni Lord, diba, ang bayan sa Proverbs, if God blesses you, He adds no sorrow with it. Kung si Lord ang mag-bless mo, wala nakaupod kasubo. Pero kung may upod na kasubo, hindi na yan ni Lord.
Hinaya, let's go back to the Bible. Isabi, mahilig kita mag-twist sa Bible because wala naga-santo sa aton na gusto. That's why gina-twist natin ng Bible. And then, kabalo ka mo that when you start twisting the Word of God, everything else in your life is twisted. Amo lang yung foundation natin mo. Diba? Either we take it as it is or we don't take it at all. Amo lang ganit, sila ko kung may ginapili ka nga verses, PC a Bible mo. Try lang. Because that's the practical way to show yourself na, Lord, way ko ni kapati, PC siya. Then ano ba siya good? Amo ko na parang mo magambal kung magtudlo ko, tapos na hindi niya good. Kasi anak, kasi ang parts ng Bible mo, amo na kaway ka na kapati. Useless na that siya. I really confront deep into our heart, kung hindi kung ay kuya, sorry, kidula ko rin mo. Then, ano mo siya, i-align mo siya, mo liwat. Next, when they are in this state of separation and sorrow and longing, the prayer here in Psalms 137 is, God, don't let me forget what joy it was to be in your presence. Kambal pa ta sila. Don't let me forget what joy it was to be in walking in obedience to you in the land where you have provided. Lord, help us to live today and every day realizing that our citizenship is heaven. Amo na ang the rivers of Babylon. Ay, hindi naman paglipatan, Lord, ang kalipay nga mag-walk sa inyo. Pamangkot ko subong, kanila why kayo nag-post ko sininguwi. That's why it's called the peace that surpasses all understanding because hindi mo siya mahangpan, sunda lang si Lord. Pero kung gina-justify mo nga, dire ko para may pagidait, kung justify ka na. Ang peace, hindi mo ma-justify. Basta balaan mo siya, kaya sunod mo kay Lord, therefore may peace siya. Pero kung ambal ka nga, kung mag-amo ko niya, kung mag-abot na nga 1 million akong ulan, may peace na kung nakasarmay, hindi na siya peace. Kaya justify ka. That's why it's called peace that surpasses all understanding. Dito lang ko kay may amo ko ni kay, dito lang ko kay greener pasture, dito may peace ko na, hindi na siya tukod. We all think na maging maayuan mo life kung mag-work ka sa States, kay may dollars ka. Really? Really? May word of God sa inyo. Amo na mo, we always want the easy way out. That's why damo sa aton subong, hindi kita ka bata sa mga pagtilaw because we always want what is easy. We don't want responsibility. We don't want some ginatawag ni nga commitment kayo. Diba? Habal ko ganyan post ko sa Facebook, ang relationship ko kay Lord may pros and cons. May advantage, may disadvantages. Ang disadvantages is, kontrahon mo man ang kontra ni Lord, hindi ko gusto magbalik ka sa kalibutan, hindi ko gusto mag-amukan, hindi ko gusto maglibak ka, hindi ko gusto maging, hindi ka mapatawad, hindi ko gusto amo na mga hindi pwede. Now, willing ka mag-upod kay Lord, pinugdan mo na si Lord sa amo na madalan. Hindi lang sa hapos. Relationship man kabay tawag mo, hindi man pwede one way. Diba? Ang bada Lord, tumano niya ang i-promise sa imo, pero imo promise na tumano. Don't let me forget what joy it was to be in your presence. That's why hindi ko mag-play some harp sa foreign land. Kantahon ko niya sa Jerusalem. Once mabuild ang Jerusalem, kantahon ko siya. Karon, kitaya nga mga Kristyano, way na kita kapangita Jerusalem, arat na lang pagpungko mo kag Lord, istoryahon, pakaarat ng God. Hindi ayan because it was so easy that we take it for granted. What di ba balang Lord, okay, sa Bagyo lang kumatabo sa inyo tanan na siguro ang tanan willing magastos sa pretty para magkato sa Bagyo. But because everything is familiar, everything is supposed, then we take it for granted. Pero inyo bala, ang mga po sa inyong kapugi, you always take it for granted. Ang balon nga hapos, you take it for granted. Ang kwarta nga hapos, you take it for granted. Ang time nga ara lang gida, you take it for granted. Ang ara sa imong palibot, you take it for granted. Ang ginapangita mo, ang wala sa imong palibot. Ay, saan ba ito maabot ang boss lang? Ay, ang naliligal ko, nadula na ito. Ang na-earn niya, itong ginapangita, ang wala. Pero ang ara, waay na ito mapasalamatan. Hindi ay natin baliktad sa aton na prinsipyo. Hindi ay kinanglan na i-program aton sa, you know the problem, na-notice ko bala, ang mga advertisement sa TV, nga ang mga tao hindi ka-resist ang coke, kasi sabihin ni advertisement sa coke, nga kulang ang saya pag walang coke. Mga subliminal na siya. Manungdong ka Christmas, coke, manungdong ka Christmas, lechon. Ano na siya mo,
Natpiyari nyo bala, kung diin pero may ang advertisement nga may kokagitson matrigger kagidiya. Pero may kakita sa advertisement, way ka kabalo without you knowing it, gina-absorb mo na, ay karami, ito guro mag-amuni, ay masadya, guro ko amuni, ay masadya, because ng advertisement. Pero pamangkot, kung wala mo sa last time, ka nag-advertise ang words ang God sa iyong pala. Wala mo sa last time, ka nga nagutang ka sa words ang God, sagwa sa iyong balay. Ang may ako nabalaan mo sa tutubangan sa basin niya, scriptures tanan. Kaya kada mo pungko sa intid mang cellphone, sa tinatulog yung mga scriptures. Pagsunod niya sa balay niya, God bless this song. Ay Lord, salamat na rin kasi hindi nga balay. Amo na purpose mo. When was the last time na nag-sink in sa ibang words ng God? And take note, they approach God with fear and trembling. Ang demonyo yung kapuro, damo Kristiyan, wala kapuro kay Lord. In Psalms 137 verse 7 to 9, the Lord remember what the Edomites did on the day the armies of Babylon captured Jerusalem. O Lord, remember what the Edomites did. Destroy it, they yelled. Level it to the ground. O Babylon, you will be destroyed. Happy is the one who pays you back for what you have done to us. Happy is the one who takes your babies and smashes them against the rocks. May call ko din attention na. Gabi no, ari sa scriptures, ang ba niya, happy is the one who takes your babies and smashes them against the rock. No, kapintas, no? Ang bal mo man, Lord, nga wala man revenge, nga ato may amunihaw. Nga dapat, actually, isang gin-research ko na damo, gambal, nga dapat wala na siya sa books ng Psalms. Pero kung kwaon mo na, ginbuinan, kung baan sila nabuinan mo man ang words ng God. Now, tandugo, tani siya nga part ng bala niya, happy is the one who pays you back. Ang ba sa mga Jew, happy is the one nga balikan ka sa imo ginubra. Blessed, ang word nga happy is also the word blessed. Masakit, blessed pa no? In NLT, ni siya nga version mo. Now, in the next slides, in Psalms 1:7 is a lamentation of longing for a community torn from home. Balik kita sa atong topic, ano gani? Reflection. Ano ganito? Compassion towards those who suffer. Now, nabutang dire nga is a lamentation of longing for a community torn from home. Kay ato sila sa Babylon, galong sila ang ina nga chapter 137, galong sila liwat sa Jerusalem. In 586 BC, the Babylonian Empire conquered Jerusalem, destroyed the first temple that had been built by King Solomon, and uprooted large numbers of people, deporting them to hundreds of miles to the east. Now, gintabog kasi yung balay. Ako balaan ko ganyan feeling. The day that I left home, I left my house, kudiin ko nagdako sa Baluarte, Moloy, Lulu City. Sakit-sakit sang feeling. Kalalawan pa kami comedy pa kay that time I was in witchcraft. And, syempre, may power ko magtawag maligno. So, ginabalan ko ang balay, nagimbinan ko mamumo. Siling ko, ang ini nga balay, hindi mo na ipapaisaran sa bisan sino, kay balikon, kuni, ako pa ng turn ko. Asa subong ang balay, hindi mo bakal-bakal, kay may mariit ko, no? Pati, saying ko, Lord, doon lang napay, naman ko ito kapatawaran kay Lord na Lord, sorry, hit na ginubra ko to. Pero sa subong ang balay, hindi siya mabakal. May palantaw sa feng shui expert, kay ano ko nung may sumpa ang balay, damo lang tanda sa subong hindi siya marentahan, hindi siya mabakal-bakal. Kaya because para sa ako, pagaling ko to, hindi ko din malipatan. When I left the house, putod kurente, guba ang mga pretahan, as in guba, bisaya, as in like, daw, wala pa na abandon, sura niya abandon na siya. Kag inaabalay bit, dako-dako, nga igo sa akon because that's where I grew up. Wala ko bata, wala ko ng dako. Alin sa muna payag, asa nga nag-marmol siya, tanan. Na isa lang na sa kalote, nagduwa kalote, kin-extend sang daddy ko. Now, kabalo ko sang feeling nga bayaan yung balay. That there's what you call, there's no home for you. Dahil sa balay mo yan, pwede ka kaligid, na wala ka kapatid sa pilan mo. Sa iba nga balay, hindi ka pwede kaligid, kaya makapatid sa pilan mo. Especially, ng bisita ka, hindi ka bala, hindi ka family. Kabalo ka na isang feeling ang musina. Now, diri naman niya, I want you to connect when they sang that song. Ang bal niya, gin-approach sila, gin-deport sila, many miles. The locals mocked the newly arrived Israelites. Ginyaguta nila. Katay, kami bisang sadya-sadya yung mga song.
Di ba? Tapos paglapag ko sa prison, pastor, mag-preach ka dito. Ay, tuhon ka pa nila, pastor ka, ba't ka nakulong? Ano na pala? So, ang sabat nila, how can we sing in a foreign land? It reflects another aspect of loss. The psalmist wondering whether the God of Israel can hear or act when the people are no longer in their homeland. Busin mo, kumakanta kami di. Mabatian man kami ayan sa Lord, iway kami sa Jerusalem. Kita yung kabalo, kita nga batian kita ni Lord, kita nagpray ko nanda. Sila ya, kumakanta kami di Lord, pamatian naman kami. Kaya para sa ilaya, dito sila makanta sa Jerusalem nila mo. The exile commemorated is not only about the distance or the physical place, but also from God. The distance is the cause of pain and loneliness that is reflected in Psalm. Ang Psalm 37 is reflection sa nila distance, hindi lang sa Jerusalem, but intimacy nila. Nga Jerusalem, kay dito sila naging intimate kay Lord. Dala na panawag ang basang God, pero manawag akong presence. Di ako kapati ko ha. I know talang kita kapati man kita, nga temple kita sa Lord, kumusta subong presence ang God sa atong heart. I pray that hindi lagi ta maging uncomfortable subong kay because I'm preaching this word. I pray nga mabitbit sa inyo balay, nga makapungko ka na sa ikat mo nga Lord. Sige Lord, panaog ka sa akong heart. Gusto na ka mastorya. Gusto na ka mastorya, nga ikaw lang, nga hindi ko wala ko ibang obra ko. Ikaw lang ako ang istorya ko. Pag gusto ka under the sun or under the moon, Lord, ang balay, pamamati lang iko. Hindi nga malikan niya, kita sa ating gusto. Reading books, reading ang muna is not talking to God. Talking to God is having a conversation. Psalm 137 verse 5 to 6, kabalik-balik. Ito na, if I forget you, the psalmist doesn't know if God has forgotten, but he has not forgotten God. The temple in Jerusalem was the place where God and the people found great intimacy. Now, it's not about sacrifice. Kasi sa temple, lang sila makasacrifice. That's why notice nyo, every once a year, gakanto ang mga Israelites sa Jerusalem. Tanan na, bisan sang nila, sang naglaplaag sila, they made it, gagasto, sila, kita ganyan, nakita ganyan kinang gastuan, bisa, pakatusimpahan, bugat pa. Ato yung gakapel sila all over the world, kang mag-report to Jerusalem once a year. Because ma-offer sila sacrifice, they require sang ilagad. And they meant everything. They meant it. Kabalo sila kung mga Lord, makatukod once a year, tumano na nila yan. Kita yung mapungko lang, kita sa katray, Lord, may istorya ako sa ito. Istorya ako sa. When was the last time you had a quality time with the Lord that you talked to Him? Just like that. Sila yan, pati pagtukar, hindi ko Lord magtukar, hindi ko Jerusalem. Ano sila, sinisorte? Pila sa aton can really mean about Him. An unfinished wall. Sa mga balay, sa mga Jew, mayara sila unfinished or painted wall. You know why? Because it is a reminder that wherever the householder lived, it was still a place of exile until Jerusalem and its people would once again be made whole. Grabe, no? Daw, kung sa ato niya, Pinoy arte-arte, Jerusalem. Kompletuhan na kalaway sa wall na wala matapos. Pero ginabutangan, nila to remind them na hindi mangin total ang joy nila until makompleto ang Jerusalem. Kumbaga ang tanda, di ba? Pwede ko ni siya doon dumanyo ang Hagay. Ano pang akik sang Lord sa Hagay? Kato kita blak sa book sang Hagay. Hagay chapter 1. Hagay din man. Oo, Hagay chapter 1. I'll start with verse 1. Haggai chapter 1 verse 1. On August 29 of the second year of King Darius' reign, the Lord gave a message through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Jeshua, son of Jehozadak, the high priest. Next, this is what the Lord of Heaven's army says. The people are saying the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Wala pa tayong mapatindog kita sa house ng God. Next, then the Lord sent His message to the prophet Haggai. Why are you living in your luxurious houses while my house lies in ruins? Nga namin mo balay, pero akong temple, ni pabayaan mo. Dili na siya, that's why connected na tanan ang mga standard, kang mga mindset sa mga Jews, connected na tanan sa scriptures. That's why wala nilaging kompleto ila balay, kaya ang balay sang God, wala pa matuman.
Wala pa mahuman, wala pa makumpleto, wala pa guba pa sa subong. Then, next. This is what the Lord of Heaven's army says. Look at what's happening to you. Next. You have planted much but harvest little. You eat but are not satisfied. You drink but are still thirsty. You put on clothes but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Next. This is what the Lord of Heaven's army says. Look at what's happening to you. Giniwat naman. Sige, next. Now go up into the hills, bring down the timber, and rebuild my house, and I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. Next. You hoped your rich harvest, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of Heaven's armies, while all of you are busy building your own fine houses. Next. It's because of you that the heavens withhold the dew and the earth produces no crops. Gatatak di sa ila ulo ay mahuya mata kay Lord na may atong balay ang temple, wala pa mapatindog, hindi tanay pa kumpleto natong balay. In short, delikadesa. Pila sa aton subong makakonect sa pila sa aton makakonect sa aton heart. Take note. Balance ang God kung ano-ano sa ating heart. Kapanami kita sanggwa naton, may mga derma kita, may mga rhinoplasty kita tanan-tanan, pero kumusta ang ating kalag? Because at the end of the day, kalag mo ang matubang kayo. At the end of the day, kalag mo ang matubang kayo. That's why itatapin nila ang hambal sa Hagay. Memorize ang tanan na Jews ang Old Testament. Ang iba lang galing sa Sadducee, wala kapasa maging rabbi. But they were all familiar. That's why mambati tangan. Wala man nagkadto sa Bible school si Peter, kay mangingisda. No. Tanan mangingisda. Tanan nga parte sa community nag-agi because Ilaya 3 years old gitrain ang bata until 7 sang 5 books, Pentateuch, ano ganina, Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, Leviticus, kompleto na siya. And then from 7 until 13, the bilog na Old Testament from Joshua pakadto sa Malakay. That's why nga pagambal ni Jesus, come and follow me, nagpisik kanday Peter because kapalo sila sa scriptures. It's just nga wala lang sila kapasar sang rabbi ng standard. But then here comes a rabbi calling them follow me. Kaya ang rabbi nga may power lang magtawag nga follow me. But sila nga wala ka nakapasa, tawag pa, Lord, sige, sulod ka din, nakatli, palo ka sa akon. Even if balaan mo, ka kapasa. Makot sila nga hindi kabalo si Peter sa scriptures, kabalo si Peter sa scriptures, that's why he quoted the scriptures. Or else, ano siya, ng buang, nga nagsunod-sunod, no, ay siya kabalo ka puno, kapunta. No, Peter exactly knew everything. Or else, basahan lang ang book sa Peter. Tell me kung nang ina ang tao nga nagsulat, wala knowledge. Diba? That's why they can go back to the Lord and said, okay, mapatindog ko balay. Hindi ko ni pagkumano ng pader. Ikaw luya kay Lord, wala pa napatindog iya temple. Tapos akong balay, kompleto na. It was one way of telling, Lord, hindi ko pagpanamion, completely akong balay, kay mo balay, hindi ka kompleto. Pila subong sa aton na makaempatay sa among sinakasitwasyon. Pamangkot ko, kumusta ang temple ni Lord sa inyo? Have you taken time to build it beautifully? Or sagwa ka lang, mabakalang kabayo, sapatos, ka mapanamig lang kita sagwa. Diba? Reflection din siya. That's why ang bal niya to, balik ka to kanina na sa verse sa Hagay. It's because of you that heavens withhold the dew. Kulpaan sila, may punggan sang langit ang ulan para wala sila ani, kay gibuna nila ila balay ka siya kay Lord. They have the fear of the Lord. Subong niya, wala pa kailan. Bala, kaday Lord manggaranon, hindi wala kulabot sa imo. Hindi ka mamasakon, wala mo kulabot sa imo. Damo, subong ka muna. That's why may atheist. Subong lang exist ang atheist. Ang una, wala may exist atheist. Damo lang Diyos, pero wala. May kapati nga wala Diyos. Mambal kita nga wala kapati, wala Diyos because you live as if there's no God. A full sense in his heart, there's no God. Hindi ka man ngambal nga, wala o kapati nga Diyos. Ang Old Testament ngambal nga, the full sense in his heart, there's no God, is an Old Testament
culture. Butsalingon, in those days, wala may kapating atheist, hindi na atheist ang gamban. Ang gamban na is, he knows God, but he lives as if there's no God in his life. Pamangkot ko sa buong, are you living as if there's God in your life? Nakurog kayo, mag-ibo desisyon nga, ala, wala ko napagalusin mo. Ala, wala ko pamangkot kung Lord, okay ni. Diba? Subong na nga generation, may gods na magtubang, isok kay Lord. Because Father, kuman siya. But we had the twisted conception of a Father. Because iguba na sa katang generation, ang mga previous generation na iba. I pray na makaiuwi na sunod sa words ng God. There's no real love until we have the Word of God, because without the Word of God, there's no love. Wala sa tutod na gugma. Let me tell you, wala sa tutod na gugma exist. Ang exist na gamitan ay, it's not love. Pag wala words ang God, there's no love. Because ang God lang nag-define ang love. Next, in Psalms 137 verse 7 to 9. Now, ang diri sa closing sa happy is the one who takes away your babies. My reflection ko di bala bago ko ni mag-share. Ang last ko nga slide is about the Holocaust camp. Sino ka ba di isang story na di pamatay ang mga Jew in the past? Amo isa-isa ka example sa Holocaust camp. This picture shows the barbed wire double fences at Auschwitz. The Auschwitz complex was a series of camps that included several different types of camps. A concentration camp, an extermination camp, and a forced labor camp. Now, ni courtesy sa sang Weiner Holocaust Library Collection, gid research ko ni. Because ang topic ko is about by the rivers of Babylon exile sila. Now, if I'm going to put it sa late centuries, ang topic ko lang is ang concentration camp. Diri sa concentration camp, kinapabayaan ang mga priso. Kag bahala, kamo ko papatay, kamo kadadaan, kamo pagkaon, kag hindi, wala kami lapon. Ngayon, pagwa lang namon kamo nga priso, pero kung mapatay, kamo inyong na. Now, this is what you call a concentration camp. I know many of us cannot relate to this. Kaya wala na kita kaagi priso. So, now, mabutang kita di, ang aim diri sang Nazi is concentration camp which to contain the prisoners in one place. The administration of the camps had a distinct disregard for inmates' lives and health, and as a result, tens of thousands of people perished in the camps. 10,000 people na nakapatay kasi ning camp. And take note, ginapamatay sila because they're just Jewish. Now, balik pa kamo sa last na verse previous. Kabalo ka mo din siya nagalin. Happy is the one who takes away the babies and smash them against the rock. Kaya nang amuma na sila bata, ang mga Babylon sa bata, sa mga Jews. So, kung ano din tanong mo, imuan. Kumbaga, kambala sa nga, blessed is the one who will fulfill the prophecy. Ano na siyang meaning nila? Blessed is the one who will avenge for us. Ulbaan ko naman muna ang mga people sang God. Kambal niya mo, kabalo ka mo, Jesus was not the first person nga nagambal nga firstborn. Kabalo ka mo kung ano siya ng firstborn sang God? Sa Bible, Israel. Iya firstborn. Tignan na mo firstborn. So that's why from Jacob, naging Israel yung alam. Israel is the firstborn sang people sang God. Then naguluwa ang tanan ng tribes. That's why it's called firstborn. Ang basang God na muna kanina, topic si Julian about apple of the eye, tilawi bala, tapos look apple of the eye niya. Ilang taon pa. Now, pamangkot ko, if you are God's apple of the eye, kumusta subong si Lord sa imo? Kaya you have all God's attention. Diba? Napiyaran nyo. Kung sino ang lapit sa boss, nami, kay lapit sa luwag. Pero kabalo ka kung lapit ka sa boss, tan mga diferensya, makita man. Tuod? Tuod man na? Oo. Because makita man mo, pamangkot ko subong, kumusta ang temple sa God sa imo heart. Now, I'm talking about spiritual things. I pray mangin tutuod kita sa atong worship kada Sunday.
Hindi kita perfect. Correct. But that's not an excuse na hindi kita magpursige kay Lord. That's why we have to pursue God. Kaya you know what? Ara ka sa imo nga unod mo. Pabayaan mo na. Butong mo niya kapadalong. Your carnality will bring you down. Kapadala, carnal mind is enmity against God. Romans chapter 8. Kontra na sang God ang carnal mind. Carnal mind is thinks about carnal things. But it focuses on carnal things. It doesn't talk about spiritual things. Now I'm talking about spiritual things to remind us kumusta ang temple ng God sa ating heart. Ako kapanundom lang ko honestly ha. Iniya ako niya nga journey because I'm a full-time minister. Example, may baton kung 1,000. The tithes, 100 goes to the offering, the tithes. Tapos may 900. Ang 900 nga na, kabalo ko na. Ang akong party is only 300 or 400. So, ang 500 nga na, balaan ko may makatuan na siya. Sa plano sa God. So, gapati kung ang tanan nga sa akong di na ako. Iyan ang sanggad na din. So, kung gapati ka nga ang tanan na iya sanggad, then why do you decide as if ikaw ang tagiya? Diba? Balik ikaliwa, do we really mean that God is God? Na as if ikaw ang tagiya. When in fact, you are just a steward. Itukinan ka lang. Like one way or the other, ako na blessing ko. Ano di si EJ? Para sa piyak. Go-work sa Seda. And then ang boss niya happened to be the son of a disciple na nanay sa mga. And I found out na ang Lyceum sa Manila, Ila. Ina-overwhelming ko sila ko doon kaya ako disciple sa Ilo. Yan, ngaw kuya kapalo. And then one day, talapon lang or 2 days ago, I chatted. May ko tita, sabi ko, good afternoon, sabi ko nga akong balang na member sa church. Boss na mo bata sa Seda. Ngayon tuod pa sa Mark, nga anong ngalan niya, nakiyak ang ngalan ni EJ. Nga I want to take his name. And then, niya iyan ako na, tapos naglitan niya siya. Then I found out nga palit din niya si Raul Laurel, who is the known sa fashion world. May ko, grabe tita, no? Si Kuya never talked about this until I asked you. Ang sabat isa ko, eh Pastor Mike, kaya kung mapatay kita, di naman mabitbit. Take note of somebody, well, I will say his family name, somebody who is an Araneta. Eh, hindi ko man mabitbit kung mapatay ko, Pastor Mike. Diba? Nagkakasyak lang ko sa iya, di pangambal. Katapi ko, ka-overwhelm ko, grabe mo, pariti, grabe mo. Ay, hindi yung gining Lyceum, tanan-tanan na lang. Maging pang coach, ang mga ngalan, pero ang bottom line niya, ay ko grabe kita na you're blessed. Hindi naman nakasunod, mabitbit sa langit. Ay, dito ko na na-struck na ako yung mismo overwhelm ko. Siya yung wala. Kaya yung purpose nga, ang purpose lang sa Lord at tumanon. Siyempre, ka-overwhelm ko na, kuya ko na yung kabalo mo. Until nga din-interview niya si EJ. Hindi ko EJ, siya niya, boss ko pa sa Mike, siya muli-muli. Oh, ka-familiar sa family name. Hindi ko, bata, naguro sa disciple ko sa una. Which is, na-confirm siya. I pray today, title sa nga message. Baka, balik kita sa start, ang pinakauna. Compassion towards who suffer. But more especially is, kumusta ang temple sa God sa imo heart? Do we really follow Him as if He's God? Or as if tao-tao lang siya sa tulad-tulad? Diba? Kung makabot natin bawas, the people that we acknowledge sa ating life. Siguro makabot si Mayor Albi, siguro makabi, Sir, puko, Sir, lakat ni Sir. Si Bukong Marcos, Sir, puko, Sir. Mr. President, please come over. Ano gusto mo ng baklan? Naka-Tom and Tom's na? O dala naka-Starbucks? Ano gusto mo, Sir? Maamutan ang guro. Pero kumusta ka mo pag-welcome niyo kay Lord kanina sa aga? Sa inyong heart, Lord, masaya na. Ako na heart na imo, na-ready na para mag-istorya sa imo. Diba? We dress up good pag Sunday because we don't want to appear before God na lamubo. No? If we can. Pero kumusta atin offering kay Lord? Kumusta atin heart? Today, as we contemplate Psalms 137 by the rivers of Babylon, it's a lamentation. It's not a joyful song.
with subong ginahimo yaguta sa kalibutan because they don't know the lyrics, they don't know the story behind it. Tapos sa pala, dali na kanta na taglupang hinirang, tapos kinayaguta sa iba ng country lang taon na kung matabo na. Diba? May isa ka personality, ginaguta niya ang ama namin. Try mo bala yaguta si Allah kung di ka buwas wala ulo. You know that? Try mo yaguta si Allah nila. And tomorrow wala ka na ulo. Subong yan, sa wala lang sa aton. And take note is the prayer, Our Father. When man ko nagambal na may ira kada bash. Pero ang point ko na is, ang aton heart wala. Kumusta aton loyalty? Ako hindi ko na ira, although once I take it personally nga may tao nga makita ko man daw kay insulto, masabati ko, that's the reason why I stood up sa prisuhan. Pinagisi inyo ang Bible ko. Komo, kahit hindi man kamo Kristyano, pinagisi inyo Bible ko. Try nyo gisi liwat kay gisiun kung ano inyo libro. Ngitaan, pasaburan na kung ano sabor matyagan kung magisiun mo ang sacred para sa akon, isiun kung ano sacred para sa inyo. Mamagatay pa sa Mike, love your enemy, hindi Katason ko sa'yo ginagisi mo ang ano, papakita ko sa inyo kung ano patsagon mo kung gisiun kung man inyong mahulibok. From that moment on, wala may nagisi sa Bible. Pero siyempre nakataya ko din, pwede ko din bumoon, gulping at tikal-tikal lang ko. Pero akong point is, iyan na words ang God, kasi mo kung iputos mo sa marijuana mo, putos ko man sa marijuana mo, yung libro. Putos ko man bing Quran. Sige, Ben. Ang game mo, malang nang wala pagtahod sa Bible mo. Nami pa daan ng libro sang ano daan, ang papel na daan sang ano na, Gideons na nakagamay na maputi na, kay ninginig pa na, pang sigarilyo, dito ko lang nabalaan na sa pisuan ka lang kasi ko, no, it cannot work as ang God. That's why mag-Bible study ko, wala na ginapasunod libro, kaya ginapotos sa marijuana. You have to stand your ground. Ako kapatid ko, if the Word of God is being threatened sa imo life, binatempt ka, binasulay ka, binaatake ka, are you willing to stand for the Word of God in your life or not? Are you? Kung ginaatake ka sa kabugnawan mo, di Lord ang matindog ko ya Lord. Kung ginaatake ka nga, hindi natuod sa God, di Lord ituod ni mo Lord, tindugan ko ni mo Word. No matter what. Can we just close our eyes today? Today I want everyone to spend time kay Lord. Kumusta iya temple sa inyo? Ang mga Juya, hindi sila magkanta, kundi sila kabalik sa Jerusalem. Ato niya ang temple sang God, para lang sa atong heart. Pero kumusta na ang temple nga na? You know, you have every right nga magkayo sang temple sang God on your own. Pero kumusta siya? Kumusta ang word sang God sa inyo? I want everyone to be honest to themselves. No, we don't go to church para lang magpupo pamati pauli. Kakanto kita sa church para mapukaw kita sa word sa God. The presence of God cannot remain in your heart kung wala temple na nagakalayo. Makita mo ng reflection sa Old Testament. Ang basang God, hindi ko gusto nga akong altar madulaan na kalayo. Ang ginaang kalayo, hindi na siya posporong kalayo or lighter na kalayo. Kalayo na siya nga nagaling man mismo sa langit. Oh, dude, are you still on fire for the Lord? Are you still passionate for the love of God? Or are you already playing church? Are you now acting as Christians but hindi na yung heart? Pinapakita mo sa bilog ng kalibutan na malangga mo si Lord, pero may idolatry ka na. Di ba sakit na sa isa ka asawa, ang kabalsang bana mo plangga na ka, pero di ba na tao kabalo nga may kirida siya? Sakit na mo. Now let's go back to the standard of the Lord. Siya pa ay nag-contain sa bilog ng mga heart. We will just live this earth one time sa ating life. Itagaan kita ni Lord life. I don't know kung kasingin na sa inyo 10 years from now, 20 years from now.
mga pader ni magkalalubak-lubak lang na. Pero ang aton nga kabuhi kapag panglakaton kay Lord, kumusta? Please make it honest confession sa umaga. Don't waste this time as going to church and then not reflect on the Word of God sa imong heart. No, this is not emotional. This is truth. We have went all the way sa mga scriptures ngayon. This is not the time to talk to somebody beside us. That's how we honor the Lord. My word is not my word, but this is the word of God reminding everyone. Ina-align kita ni Lord sa your word. You know, every time we take away our focus, our attention, sometimes sa word, we are showing a dishonoring before the Lord. Kabalo ka na. Ikaw mismo, kung istorya ka, kag wala may kapamati, you find it dishonoring. Bisan sa imo the heart, you can be sitting down pero kalain na lagan sa imo ulo. Today, let's reflect on this. That song by the Rivers of Babylon is a song of those people who are in exile and longing to go back to Jerusalem. Ikaw ara na kaangkan sa imo heart kada adlaw. Bila pa sa aton ang excited na mabuktaw kung may istorya ko kay Lord. More than excited na magkaon, more than mag-spend time bilungan lang. Jesus warned us about people who honor Him with their lips, but their heart is far from Him. God supposed to be where the days that you are playing hypocrite. Because cannot na siya, kakapoy na siya. One day it was not, one day magwa na siya. You may blame everything to circumstances or to other people, but it is God exposing your heart. Ako pwede na mo, ginblame ko lang nga, I suffer injustice, way mo kulog ng defend, na backslide ko. Nangita ko yung iban nga bulig, kay balaan ko di mo pabuligan. I could have answered God that way, but I did not. Na hindi ko bimakadto. Hindi ko bimakadto. There will always be good people and bad people sa palibot mo. Pero kapag higit ko yan, kung palangga mong Lord, pag gusto maraming paraan. Don't blame bad circumstances. Don't blame bad people. Because they will always be. Amo na ganing challenging. Kaya in spite of it, mapalapit ng ko Japon kay Lord. In spite of it, nasimba ka man Japon. In spite sang kasakuon, Lord, may suryanay tayo. Gawin ako kabalo, hindi ko makanto. Mayari din sa inyo nga ginakapoy, is probably imo na strength. Why ka na, wala ka na kahulat kay Lord, why ka na ka pangayo, strength kay Lord, why ka na ka pangayo, guidance kay Lord. Thank you, Father.
of your grace, and all the cause was your beloved for me. See, you made a way. You are my freedom. And Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life, you are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life. Father, forgive us for the many times we've taken you for granted, Lord. And I remember Forgive us for taking you for granted, Lord. Your presence, oh God, your word. Even, oh God, sometimes you bless me. Even sometimes the people that you send to us to guide us, Lord, to empower us, Father. Ginoo, sa sining adlaw, Lord, we want to make things right before your eyes. Dagay kami, Lord, kusog. Dagay kami, Lord, sa guidance, Father, to make things right before you, Lord. Not before man, but before you, Father. Lord, salamat, Ginoo, sa imong pulong nga nagahilway sa amon siningan. Salamat, Lord, ikaw nagambal. That when we confess our sins, you are faithful and just to forgive us. Salamat din, Lord, nga sa amon pagpalaki. Ara ka, Lord, na nagapatawad. So, Lord, sininga ka. Salamat, Ginoo, sa iyong pulong nga nagmamukaw sa amon, Lord, ka. Daluhin kami, Lord, magpanglakatong sa tuntuon, na hindi namon, Lord, pag-itik lightly imong pulong. Hindi namon, Lord, God, pag-itik And I remember God, and I remember how you saw me through the eyes of your grace. And all the cause was your beloved for me.
Father, we thank you, Lord, for the tithes and offering, O God. Salamat din, Lord. Sa tayo sa tagsa nga nag-obey sa inyong conviction. Thank you, Father, that you have provided for all their needs and even for more, O God. Ikaw, Diyos, wala ka kakulang pa mayo, Lord. Tanan nga ginapaagyan mo, Lord, sa ilang nga income, whether that will be business or trabaho nila, Ginoo. Salamat din, Lord, ikaw makapakamayo, Father. And even I bless, O God, the hands nga nag-ambit sa siningap, tayo sa offering, Father. Ikaw, Lord God, maghahatag sa desire sa ilang heart for expansion, O God. Even, Lord, expansion, Ginoo, kung ano man ang negosyo or they desire, O God, promotion, I pray for your favor to be upon them, Lord. Salamat, Ginoo. Thank you, Father God, sa faithfulness mo sa ilang kabuhi. As they remain faithful, Father, we give you praise in Jesus' name. Amen. May announcement ko before kita magtindog. Next week is our anniversary. It will be September 17. And usually, we don't invite as much as possible because gusto ko ng siya pala intimate. May invite kita those people that na nag-donate. Those people that I know na nag-donate para hindi siya pala ang akong gusto i-prioritize are regular members. Katang mga nagakadto, dili nga wala isubombi nga nagasimba, you can invite them and remind them. Because we will be having lunch sa sina nga September 17, may lunch kita de. We thank God for provision. Although wala ko man nakita, pero napatigid ko nga makakaungin kita. So, that will be September 17. And amo lang na, it's fourth year nga faithful din ang God sa itang narang. So, kadto ta de, dili kita lunch, okay? Invite sang inyong upod nyo bata nyo ng ang mga nagang simba din, let's invite them for lunch. Okay? So, can we all please stand? Let's raise our hands. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and give you peace. May the Lord continue to empower you, to guide you, even sa mga plano ni Lord sa inyong kabuhi. May the Lord continue to bless the works of your hand. I-continue kung ni Lord na ikip niya kamo sa good health, ilayo na kamo sa mga disgrasya. And may the Lord continue to pour out His love, especially sa may ginago through mga kabuglayan sa buong. I also declare healing sa may mga tinabat siya diri sa ilang physical bodies. And I thank you, Father, for what you have done and what you're about to do. All this in Jesus' name. Amen. Okay, so next week, ang aton motive is green. Next week ha, kung may green lang ako, pero wala ko kabal, mga makalim ko ba yun? Okay. So, green kita next week. So, okay. Sige, God bless. Kang may maga, may announcement pa kita. Good morning, church. So it is great to be blessed by God's word for us today. With that being said, let us all be reminded about the schedules of our weekly activities. So starting with our Sunday worship service that starts at 9 a.m. every Sunday here at our church. So I encourage everyone to arrive earlier or on time. Then on Tuesday, we are having our prayer meeting that starts at 6 p.m. and our Bible study that will start at 7 p.m. This will be held at Firmville Executives, Bangka Tumaro, Barangay Pahanakoy. Then for some reminders, please put off your phones or switch it on silent mode before worship and sermon. And please be reminded that the coffees outside will only be available before the worship service and after. Again, and kindly put your plastic bottles, cups, and other trash on the bins that are placed on the sides. Also, for those who wants to watch the video playback of this service, you can join our Facebook group, Yeshua the Eternal Rock Fellowship, and follow our page, Eternity's Young People, for more updates. Lastly, we are still accepting people who has a heart in any ministry that can be used for the glory of the Lord. Just kindly approach Pastor Mike or the production team's head, Alona. So hone your talent and passion for the expansion of God's kingdom. So please bear in mind the schedules that were announced, and now may I request everyone to please stand. That's all for today. God bless everyone.